Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang mga nangyari matapos ang historic moment ni Takamura. Ngayon naman, bagong arc ng ating pagkikwentuhan at ito ang Grim Reaper to the World arc. Sa Kamogawa Gym, nagkamali si Ippo at aksidenteng tinamaan ito sa mukha habang nagmi-meet practice sila ni Kintaro. Matapos yun, napansin nga ni Itagaki na sobrang energetic ni Taihei. Sagot naman ito na dahil nga yun sa na-witness niyang successful triple weight class conquest ni Takamura. At sunod itong tinanong kung kailan babalik ang ating idol para sa kanyang victory party. Pero reply ni Itagaki na since big star si Takamura, hindi man dito sa mga TV station at iba pa. Kaya naman usually, nagbabakasyon ito para makapag-relax-relax sa mga bagay-bagay. Napansin nga din ni Kimura na mukhang napagod si Kamogawa matapos ang laban. Pero ganoon pa man, gusto pa rin pumarty ni Taihei. Kaya sagot ni Itagaki na if gusto niya talagang pumarty, dapat si Yagi ang kausapin niya. Pero umalis ito at wala silang idea kung saan pumunta. Dahil nga patuloy pa rin nagkakamali ang ating bida sa meet practice, nairita na si Aoki at kinuha nito ang mga meet sa kamay ni Ippo. Na magsisimula na ang meet session, ine-expect nga ng ating bida na papalpak din ito. Pero nagulat siya na makita niyang swabe pala umawak ng meet itong si Aoki. Madali nitong sinasalaw mga suntok at kinokontrol ang flow ng meet session at nagtuturo pa ito ng mga teknik sa kanyang junior. Tila nagbagong ang facial expression ng ating bida. Kaya naman napatanong si Aoki kung bakit. Sagot ni Ippo na hindi niya in-expect na ganun pala kagaling si Aoki sa paghahawak ng meets at sinadjust nito na mag-switch na lang sa pagiging trainer. Nag-aalit naman si Aoki nang marinig niya ito dahil parang sinasuggest ni Ippo na mag-retire na lang ito sa pagbaboxing. Pero reply ni Ippo na nasabi niya yun dahil naiirita siya kung bakit sobrang galing ni Aoki sa meets. Dahil nga ang kulit nila Ippo at Aoki, sinabi ni Kimura na yun nga ang kinakainisan ni Miyata dahil masyado silang na-excite sa mga bagay-bagay. At nagulat ang ating bida nang malaman niyang pinanood pala nila Miyata ang laban ni Takamura na magkakasama. Nang tanongin din ito kung hindi ba sila naging rude kay Miyata, sinabi ni Kimura na tinitreat pa rin ni Aoki ito as a former gymmate. Kaya naman nagiging physical ito kay Miyata. Pero since alam nga nila ang ugali ng former gymmate nila, nag-aalala sila na baka maging lonely ito. Kaya naman tinatry nilang kaibigan ito para maging open sa kanila. At ginagawa nga lang daw nila yun since hindi na matutuloy ang pinapangarap nitong laban kay Ippo. Subalit base nga sa naging reaction ni Miyata, umaasa pa rin itong babalik ulit si Ippo as a professional boxer. Nabanggit nga ni Itagaki na mukhang lonely si Miyata na makita niya ang likod nito habang paalis. Nang tanongin ni Ippo kung anong classic physical contact ba ang ginagawa ni Aoki kay Miyata, agaran naman itong dinemonstrate ni Aoki sa ating bida. Kaya naman nagalit si Ippo dito dahil yun nga daw ang ayaw na ayaw ni Miyata. Matapos yun, biglang dumating si Yagi at sinabi sa mga to na inimbitahan nga siya ni Dragon para gumawa ng memories bago umalis ng Japan at maglaro ng Mahjong. Akala nga nila Ippo na madali silang tinalo ulit ni Dragon. Pero sabi ni Yagi na nawala sa laro si Dragon dahil kay Robo at Matsu at madali nila itong dinurog. Nabanggit nga din niya na totoo palang katagang winner takes all. Dahil after matalo ni Dragon, sabay na ding nawala ang bet at kosertean nito. Matapos yon, napatanong sila Aoki kung kinuha ba ni Takamura lahat ng meron si Dragon. Reply ni Yagi dito na hindi siya sure pero nasisiguro niya na ang God-given power na kaswertehan ni Dragon ay nawala na parang pula. Matapos yun, nalaman ng mga gym members na si Yagi nga ang nanalo sa Mahjong. Kaya naman nagalit sila Kimura dahil hindi man lang nito pinagbigyan si Dragon na magkaroon ng good memory. Pero sabi naman ni Yagi na kahit nga mukhang problemado, natatakot at confused si Dragon dahil sa mga nangyayari sa game, nakita ni Yagi ang likod nito habang paalis na para bang kalmado at kontento sa mga nangyari. Kaya naman feeling niya na na-enjoy ni Dragon ang mga bagay-bagay. Matapos yun, nakita nating namimingwit si Ippo. Iniisip nito ang nabanggit ni Itagaki na mukhang malungkot at lonely si Miyata. Naisip nga din niya na dapat niyang i-aim na ni Miyata ang world title since kayang-kaya naman niya na ito at wala nang challenge ang mga kalaban niya sa OPBF. Biglaan namang dumating si Kumi at sinabi nito kay Ippo na nakakasal na nga ang world title fight ni Mashiba. Pero dagdag rin ito na sinabi lang ni Mashiba sa kanya na decided na ang world title fight niya dahil confident siya na mananalo siya sa kanyang next match na magiging ticket ito para makalaban ng world champion. At ang match nga daw na yun ay laban kay Juan Garcia. Nagulat ang ating bida nang marinig ang pangalan na yun
Dahil yun nga daw ang former lightweight world champion na kasalukuyang rank number 2 sa WBA at nasisiguro ni Ippo na hindi pipitsugin ng boksingerong yun. Nang marinig nga yun ni Kumi, kamuntikan na itong mawala ng malay dahil sa kaba. Pinakalma naman ito ni Ippo at sinabing pag natalo ni Mashiba si Garcia, siguradong magkakachance na ito para sa world title match at confident siya na matatalo ni Mashiba ang malakas na kalaban na yun. Dahil doon, mas lalo lang nag-worry si Kumi dahil gusto nga niyang makabalik ang kuya niya nang walang injury. Pero sabi ni Ippo na dapat nga maging realistic mag-isip si Kumi dahil imposible mangyari yun. Sa isip-isip ng ating bida, excited na siya dahil gumagalaw na nga si Volk, Mashiba at Sendo sa world stage at hoping ito na sana gano'n na din ang gawin ni Miyata. Bigla nating nakita na nanonood ng laban si Fuji at Mari sa Korakuen Hall. At sabi nga ni Fuji na hindi niya magets kung bakit hindi siya na-excite. Kahit usap-usapan na ang magiging preliminary world title match ni Mashiba at ang magiging big match ni Sendo pag umaling na ang kamao nito. Sabi nga ni Mari na dahil nga yun kay Miyata Ichiro. In-explain ni Fuji na dahil kahit nga isa-isa ng papuntang Makunochi Generation sa world stage, hindi niya pa rin magets kung bakit parang ayaw pa rin magbubo ni Miyata para maganap ng mas magandang opportunity. At yun nga daw ang matagal nang gumugulo sa isip niya. Dahil sa tingin ni Fuji, ito nga ang pinakamalakas sa generation na yun since ito lang ang hindi napabagsak ni Ippo sa professional ring. Pinoint out naman ni Mari na natalo naman si Miyata kay Mashiba. Pero sagot ni Fuji na aksidente lang naman ang pagkatalo nito dahil naniniwala siya na kayang-kaya talunin ni Miyata si Mashiba that time. Dagdag pa nito na kung nanalo nga ito sa laban na yun, malaki din ang chance na talunin nito si Date at maging pambato ng Japan. Nabanggit ni Fuji na usually tinitignan ng tao na parang bato-batopik lang ang boxing. Merong counter sa bawat boksingero na nakadepende sa fighting style o matchup. Pero hindi nga daw ito nag-a-apply kay Miyata dahil kapag lumalaban ito, nakakakuha na lang ito ng mga biglaang knockouts ng dahil sa counters. Hindi nga rin daw niya ma-explain kung anong meron kay Miyata pero lagi nitong natu-turn around ang laban. At kung ano man yun, nasisiguro niya na meron itong hidden power na pwede niyang gamitin para talunin lahat. Sabi naman ni Mari, pero kahit sinabi mo lahat yan, si Volk lang ang merong world title sa Makunochi Generation. At mas maganda din ang mga achievements nito kumpara kay Miyata. At dagdag pa nito na kahit pa tinalo ni Makunochi sila Volk, Mashiba at Sendo, sa tingin ni Mari na may advantage nga si Volk pagdating sa style matchup. Matapos yon, tinanong nito si Fuji na since tinatawag nito ang apat na boksingero ng Makunochi Generation, meaning ba nun, tinitreat niya si Ippo na pinakamalakas sa apat na to. Pero mabilis namang dinisregard ni Fuji ang question na yon since wala naman na nga si Ippo sa professional boxing. At dagdag pa nito na lumipat na sa iba't ibang weight class ang ibang kabatch ng ating bida, kaya wala nang point para i-compare sila sa isa't isa. Pero nabanggit din ito na hindi pa rin mawawala sa mga boxing diehard fans ang mga katanungang what if. Nabanggit din ni Fuji na kahit nga nag-drop out na si Ippo, naka-experience na lahat ng nasa generation niya ng hardship. Pero na-overcome nila lahat iyon at nagpapatuloy na mag-game sa mga malaking stage dahil yun naman talaga dapat ang goal. Ngunit nabanggit din ni Mari na si Miyata nga lang naka-experience ng sobrang hirap na weight control. Kaya naman sa tingin nito, walang balak si Miyata na i-challenge ang world title fight sa featherweight. Yun nga daw ang kinakainis ni Fuji. Dapat nga, umakyat na ng weight class si Miyata kagaya ni Mashiba at Volk. At galit na napatanong ito kung anong rason kung bakit gusto pa na ito magstay sa featherweight division. Pero, agaran din itong na-realize kung anong reason na yun. At sinabi nito na ang retirement nga ni Makunochi ang sumira sa plano ni Miyata. At kahit hindi man ito sabihin ng diretsyo, alam ng lahat na hoping at pinagdadasal pa rin ito na magkaroon uli ng chance na makalaban niya si Ippo. At maaring ito ang gagamitin niya opportunity para umalis ng featherweight division. Pero para kay Fuji, dapat nang umalis si Miyata sa featherweight dahil nasasayang lang ang talent at best year nito. Sa pag-alis nila ng venue, napaisip din si Mari kung hanggang kailan kaya si Miyata maghihintay at mag-i-stay sa featherweight. Dahil kahit ano pang attachment ang meron si Miyata, wala na itong kwenta since nakapag-decide na si Ippo. At sa tingin nito na imposible na mangyari ang pinapangarap na laban ni Miyata. Habang patuloy na gumaganda ang momentum ng karir ng mga kabatch nila Ippo, kay Miyata naman ay tila nag-stagnate. At yun nga daw ang totoong nakakapanghinayang para sa boxing world ng Japan. Matapos yun, nakita natin si Miyata na tila nagbumuni-muni at nag-iisip ng kanyang gagawin. Habang si Mashiba naman ay nagsimula na sa kanyang pagtitraining.
At sunod nating nasilayan na fully heal na ang mga kamaunang Naniwa Tiger. Kinabukasan nun, nakita natin nagro-roadwork sila Ippo kasama ang mga disciple nito. Habang nagbe-break, tinanong nila Taihei ang ating bida tungkol sa punch number 4 o left body blow dahil napansin nila na iba-iba nga daw ang style ng bawat boksingero kapag pinapakawalan nila ang suntok na yun. Dinemonstrate nga ni Ippo kay Taihei kung paano niya binabato ang left body blow. Tinutulak ng ating bida pataas ang kanya kamao mula sa baba ng ribs ni Taihei. At dito na nga nila naramdaman ang nakakabaliw na body blow ng kanilang senpai. Nagulat nga sila Kintaro at Taihei dahil di nila in-expect na ganun kasakit ang mararamdaman nila sa suntok na yun. Dahil kahit nga pinush lang na kaunti ni Ippo ang kamao niya, feeling nila iluluwa na nila ang kanilang lamang loob. Matapos yun, nakonbinsa mga to na kaya pa rin manalo ni Ippo kung sakaling bumalik ito sa professional boxing. Pero agara naman tumanggi ang ating bida dahil naniniwala siya na masyado nang malayong agwat ng isang nagretiro na kagaya niya sa mga nakasabayan niyang active boxer pa. Kinagabihan ng araw na yon, sa isang public bar, merong naganap na encouragement party para sa paparating na laban ni Mashiba, kung saan invited ang ating bida, pati na rin ang mga Hell Society members. Nagpasalamat si Coach Toho kay Tanaka dahil sa patuloy nitong pagsuporta kay Mashiba. Nang isuggest ni Coach kay Grim Reaper na magbigay ng pasasalamat sa mga supporter, gusto lang nitong malaman kung bakit nandoon din si Ippo. In-explain ni Kumi na inimbitahan niya nga si Ippo dahil marami tong alam tungkol kay Juan Garcia. Pero ang totoong reason pala kung ba't siya inimbitahan ni Kumi ay para i-encourage ang Grim Reaper. Nang malaman ni Mashiba na familiar nga si Ippo kay Garcia, sabi ng ating bida na kakaunti nga lang daw ang alam niya dito. Pero since gusto nga din malaman ni Coach Toho at ang mga Hell Society members ang tungkol doon, napilitan na ito. Sabi ni Ippo na si Juan Garcia nga daw ay isang Meksikano na 29 years old na may blood type na A negative. May amateur record dito na 113 fights, 97 wins, 10 losses at ang 85 sa mga wins na yun ay nanggaling sa referee stoppage o basically tinatawag ding amateur's KO win. Kamuntikan din itong mag-Olympic pero nabigo sa qualifiers at sunod pumasok agad sa professional boxing. Matapos ang debut nito, nagkaroon ito ng 16 winning streak at 14 doon ay nanggaling sa KO. At after ng mga laban na yun, naging world champion na ito agad. Malakas nga daw si Garcia sa close range, pati na rin sa malayuan, kaya matatawag din natin itong totoong boxer-fighter type. Meron itong pamatay na left hook, kung saan nagmula ang 80% ng mga knockouts nito. Si Garcia nga daw ay may typical Mexican style fighter, kung saan gusto nito lagi makipag-dual exchange. At karamihan nga ng mga left punches nito ay nagagaling sa mga kakaibang angle, pero ang fist position niya ay hindi nagbabago. At mahirap daw salagin ang mga suntok nito dahil nagpapakawala ito ng mga punches high and low. Sa tingin nga daw ng ating bida na maganda kung lalabanan ito ni Mashiba habang dumidistansya. Dahil pwedeng makahanap ng maraming counter opportunities ang Grim Reaper habang binabato ni Garcia ang left hook. Sabi din ni Ippo na meron yung matibay na depensa ito at usually tinataas niya ang kanyang guard ng mas mataas pa sa panga, kaya naman talagang mahirap sirain ang depensa. Since former world champion nga si Garcia, masasabi din ni Ippo na parang wala nga talaga tong significant weak point. Ang tangi lang nitong naisip na kainaan ng former champion ay ang nangyari noong 18th match nito kung saan natalo siya sa kanyang second title defense. Since sobrang taas nga ng guard ni Garcia, wide open ang katawan nito, kaya naman sunod-sunod na kumonekta sa body ang mga solidong suntok kung saan namilipit sa sakit ang former world champion. Sabi din ng ating bida na kung magkakaroon nga ng opportunity, siguradong body blow yun. Kaya kailangan dumistansya ni Mashiba sa first half at unti-unting hindi mahuli si Garcia. Sa uli, nabanggit din ni Ippo na ang coach ni Garcia ay kapamilya din niya. Tito nito ang kanyang chief trainer na former pro boxer at world ranker. Nangiya din to si Ippo no? Sabi niya unti lang yung alam niya. Pero halos buong buhay ni Garcia kwento niya na Hayop na yan. Pero sa dami nga ng information na sinabi ni Ippo, ang tanging naalala lang nila Tanaka ay ang blood type ni Garcia at kapamilya nito ang mga coach niya. Sunod na tinanong ni Tanaka ang ating bida kung meron ba itong word of encouragement para kay Mashiba. Sabi ni Ippo na usually nga daw pag natalo ka sa world title preliminary match, kasunod na nito ang pagre-retiro. Hindi man nga daw yun ang talagang dahilan kung ba't nagretiro ang ating bida, pero isa yun sa mga factor. At nangyari na din yun sa ibang mga boksingero na natalo sa world title preliminary match. Dahil after nga daw makalayo ng sobra, mauuwi lang ito sa pagkatalo.
Kaya naman nahirapan namang boksingerong nabigo na gumapang muli papunta sa world stage. Matapos daw mawala ang momentum na yon, magiging parang kalaban mo na mismo ang sarili mo para pilitin na hindi mawala ng motivation. Dagdag pa nito ang mga injuries na inignore noong sobrang motivated pa makamit ang inaasam na world title fight. Sa uli, sabi ni Ippo, isa lang ang kagustuhan niya at iyon ang maiwasan ni Mashiba ang retirement. Kaya naman sinuggest niya na kung kayang gawin ng Grim Reaper sa first try na magkaroon ng chance sa world stage, siguraduhin niya na ito. Dahil nga doon, nagalit ang buong Hell Society member sa ating bida dahil sinisira nito ang buong encouragement party sa pagbanggit nito ng retirement. Matapos ang party, nagsabay na pauwi si Kumi at Ippo. Pinili naman ni Tanaka ang kanyang anak na babae kay Mashiba since magra-round 2 pa sila ng inuman. Habang naglalakad pauwi, nabanggit ni Kumi na anak ng boss ni Mashiba sa trabaho ang babaeng inaatid nito at iyon si Rita Tanaka. Sabi din niya na magandang company ang Tanaka Transportation since ito ang pinakaunang tumanggap ng buo sa Grim Reaper. Nabanggit ni Ippo na dahil nga sobrang seryoso ni Mashiba kapag nagtatrabaho, kadalasan nami-misunderstood siya ng mga tao. Pero ganoon pa man, confident si Ippo na nagtatrabaho na mabuti si Mashiba para maprotektahan ang kanyang kapatid na si Kumi. Reply naman ni Kumi na usually hindi lang misunderstanding ang nangyayari. Dahil may mga time nga na nagiging violente si Mashiba sa mga nagtatry pumorma kay Kumi noong nag-aaral pa ito. Kaya naman natakot ang ating bida nang marinig niya iyon dahil baka isa din siya sa mga ambush ng Grim Reaper. Pero agaran din naman itong nagsorry kay Kumi dahil hindi niya nagagampanan ng tama ang pagiging bodyguard nito. Matapos yun, agaran naman nagbigay ng assurance si Kumi na pinagkakatiwalaan naman siya. Dahil doon, napaisip ang ating bida kung sino ang nagtitiwala sa kanya. Bigla nga nating nakita si Ri at Mashiba at sabi nga ni Ri na nasisiguro niyang nagtitiwala ang Grim Reaper kay Ippo since sinahayaan itong ihatid ni Ippo si Kumi pauwi. Agaran naman itong dinalay ng Grim Reaper at iniwanan niya lang si Kumi since nakiusap si Tanaka sa kanya na ihatid siya. Kwento ng Grim Reaper kung gaano nga kahalaga ang kapatid niyang si Kumi sa kanya at pinoprotektahan niya ito simula nang nawala ang kanilang mga magulang. Pero alam din niya na darating araw na magiging adult si Kumi at mawawala ito sa tabi niya. Kaya naman sinabi nitong i-make sure niya na hindi niya papayagan ng mga lalaking hindi kayang protektahan si Kumi. At hindi siya boto sa mga lalaking hindi mas malakas sa kanya. Sa uli, napaisip si Ri kung si Ippo ba ang lalaking mas malakas kay Mashiba.